Iniulat na sinubukan umanong harangan ng Chinese Coast Guard ang isa sa pinakamalaki at pinakabagong barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, ngunit hindi umano ito kinaya ng nag-iisang barko ng China sa lugar. Dineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Melchora Aquino sa Ayungin Shoal upang tulungan ang iba pang barko ng ahensya sa lugar, ngunit agad umano itong hinarang ng isang Chinese Coast Guard vessel habang papalapit ito sa nasabing shoal. Ngunit sa kasawiang palad, hindi umano kinaya ng barko ng Chinese Coast Guard dahil iniulat na bigla umanong tumigil ang makina nito at napilitang huminto na lang upang hindi sumadsad sa Ayungin Shoal. Iniulat ito matapos nagpahayag ng suporta ang mga security at global affairs expert para sa posibleng trilateral defense arrangement sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa gitna ng patuloy na pagsasagawa ng China ng mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Ang isang think tank research director ng the Cannon Institute for Global Studies na nakabase sa Japan na si Miyake Konohiko ay nagsabi na kinakailangan umanong magkaroon ng multi-layer security at maritime policing mechanism sa rehiyon. Naglabas siya ng pahayag noong nakarang araw sa isang forum na pinamagatang Strengthening Partnerships Toward a Free and Open Indo-Pacific na inorganisa ng Strat-based ADR Institute kasama ang Embahada ng Japan at Estados Unidos. Sinabi niya ng security environment sa rehiyon ay patuloy na nagbabago. Kailangan nating makakuha ng suporta mula sa publiko, kaya sa makatuwid ang proseso ay magiging dahan-dahan at dapat itong gawin ng tama upang hindi magdala ng maling signal sa kalaban. Sinabi ni Miyake na matatagalan ito, ngunit ang pinakaimportante ay mayroon tayong intensyon at sisimulan na ng mga bansa na magsagawa ng mga hakbang at magpapatuloy ito upang maintindihan ng kalaban na hindi aatras ang mga kaalyado ng Estados Unidos at patuloy nilang poprotektahan ang freedom of navigation sa rehiyon. Isa umanong natural na proseso ito dahil malawak at malaki ang South China Sea at limitado lang ang mga barko, kaya medyo natural na sa halip na isang bansa lang ang umaksyon, kailangan na magtulungan upang mamonitor ang mas maraming lugar hanggat maaari. Sa tingin ni Miyake na ang planong ito ay nasa pipeline at kailangan ng Japan, Estados Unidos at Pilipinas na umaksyon upang mapanatili ang status quo at upang magdalawang isip ang komunistang bansa na baguhin ito sa pamamagitan ng puwersa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na inutusan umano ni US President isang naval aircraft carrier strike group nito na manatili sa West Philippine Sea ng mas matagal kaysa sa orihinal na plano bilang tugon sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa lugar at pati na sa paligid ng isla ng Taiwan. Kasabay nito, inutos din sa US military na ipagpaliban muna ang isang nakaschedule na Intercontinental Ballistic Missile o ICBM test ayon sa isang tagapagsalita ng White House. Ang anunsyong ito ay nagpapahiwatig umano na isa itong estratehiya na naglalayong palakasin ang pagbabantay ng US military sa rehiyon habang sabay na nililimitahan ng Washington ang mga oportunidad ng Beijing na magsagawa ng anumang provokasyon na magdudulot ng isang matinding gulo. Sinabi ng tagapagsalita ng US National Security Council sa White House ng aircraft carrier ng kanilang bansa na USS Ronald Reagan at ang mga escort ships nito ay mananatili sa West Philippine Sea ng mas matagal upang masiguro ang seguridad sa nasabing karagatan.
Isa rin sa mga layunin sa pagpapahaba ng misyon ng USS Ronald Reagan sa rehiyon ay ang i-monitor ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Naniniwala din umano si President na ito ay tama at nararapat upang mapigilan ang anumang masamang binabalak ng komunistang bansa. Ang Ronald Reagan Carrier Strike Group ay nag-ooperate umano sa West Philippine Sea at sa paligid ng Taiwan magmula pa noong kalagitnaan ng Hulyo na nakaraang taon, ayon sa pahayag ng US military. Sinabi ng pagpapaliban ng Minuteman III ballistic missile test ay naglalayong ipakita ng Estados Unidos ang pag-uugali ng isang responsableng nuclear power sa pamamagitan ng pagbawas sa banta ng miscalculation, habang ang China naman ay nagsasagawa ng mga provokatibong military exercise sa rehiyon. Gayonpaman, hindi inaasahan ng Estados Unidos na babawasan ng China ang mga ginagawang agresibong aksyon nito sa hinaharap, at naniniwala ang Washington na ang Beijing ay magpapatuloy sa pagsasagawa ng mga military exercise at ilegal na panghihimasok sa teritoryo ng ibang mga bansa. Binigyang diin naman noong nakarang araw na bukas ang mga punahing linya ng komunikasyon sa pagitan ng Estados Unidos at komunistang bansa sa kabila ng patuloy na pagtindi ng tensyon sa rehiyon.